Hi everyone! Welcome to the third episode of our Jewel Unbox here at Gina Jewels. For this episode, we have a special guest. Isa siya sa motivational speaker and a financial consultant. At isa siya sa kinikilalang pambansang world coach ng Pilipinas. It's no other than Mr. Chinky Tan! Wow! Thank you very much! Wow! Welcome to Gina Jewels, Anya Chinky. Maraming salamat ha. Parang feeling ko nasa show ako ni Oprah. Saan nag-start si Anya Chinky, si Mr. Chinky Tan? Una, pinanganak ako sa ng nanay ko. At number two, hindi po ako lumaki sa farm. Okay? laking Tondo ako. I was raised from Tondo. I stayed there for 23 years. Oh. And hindi ko makalimutan, nung age 12 ako, nung nalugi yung negosyo ng father ko. Oh. And 3 years, he was so depressed. And out of the depression talaga, unforgettable moments yan for us because yung mapuputulan ka na ng kuryente. Tapos, babalik ta rin na yung kontador ng Meralco. Then, pumapasok sa school, grade 6, walang pera, walang baon. During recess time, I will go to the comfort room and I will open the faucet and I will drink as much water as I can. So, because of those memories and then experience, at a young age of 12, I told myself na sinabi ko, I want to become a millionaire before I reach the age of 35. So, I started my sales career. When I was at age 12, nagbenta ako ng toilet paper. And ito'y na-realize ko sa pagbebenta-benta ko. I'm sure probably yung mga nakikinig makaka-relate dito. The people that you expect to support you are not the ones supporting you. And people you least expect to support you are the ones supporting you. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, Anya Chinky. Can you give us, Anya Chinky, yung biggest financial challenges na na-encounter mo during dong mga panahon na talagang dinaanan mo yung mga pagsubok na yan? Yun nga, so talagang to the point na I told myself, sabi ko kung wala akong gagawin, dalawa lang mangyayari. Wala kaming financial stability, security, and then number two, paano yung future? Paano yung future ng pamilya ko? Pag tumanda magulang ko, pag wala kaming pera, magbebeg na naman kami, makikiusap na naman kami sa kamag-anak. So I hate that feeling. Kaya nga, I started to be in sales. No, age 12 na ako. Nagbenta akong toilet paper. Noong nagbenta na ako ng toilet paper, ang galing ko talaga magbenta. Kasi meron akong pitch na dinevelop. Sinasabi ko, "Uy, patry nyo to sa parents nyo. Ito yung pinakamalambot na toilet paper sa balat ng lupa. Hindi nakakasugat ng puwet." Yung break talaga sa akin during that time when the school, yung requirement, kinukuha na sa akin. Malaki ng kinikita ko. Elementary pa lang ako noon. Wow, grabe. So, from toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt. To cut the long story short, I hit my first million when I was in my 20s. Ang galing. So, yung parang dream mo of becoming a millionaire at the age of 35, na-hit mo siya at the age of 20 lang, Anya. So, very, siya talaga, it's so amazing na parang kaya mo naman pala siyang gawin talaga na mas earlier on pag talagang meron kang drive to do it. Yun yung parang naintindihan ko sa buhay, na-realize ko lang. It's never about the lack of resources. Opo. It's the lack of resourcefulness. Meron talagang opportunity for everyone, 'di ba? At the same time, syempre before tayo mag-business, ang gusto ko malaman naman sa iyo, Anya Chinky, is yung how did you learn financial literacy? Nagpapasalamat talaga ako sa parents ko talaga. They really taught me well. Na sinasabi sa akin, "Gusto mo bang maging milyonaryo?" Siyempre sagot ko, "Oo." Tatandaan mo kailangang marunong kang mag-ipon. Dahil pag walang piso, walang sandaan. Walang sandaan, walang libo. Walang libo, walang daan-libo. Walang daan-libo, walang milyon. Kung gusto mo maging milyonaryo, kailangan mag-umpisa ka sa piso. So that was the first, kaya natuto talaga ako. And then, sa pag-iipon yun. Kaya ang formula na tinuro sa akin when I was young, pero disclaimer lang, huwag nyo gagayahin to. Oo, kasi pag ginahin nyo to, alam mo, araw-araw kakainin nyo. Skyflakes, malutong kahit anong ipatong. No, the formula that was na ingrained sa akin was 50, 25, 25. Opo.
50% ipon, 25% business, 25% pwede kong gastusin. So ever since I was young, before I spend, di ba, I must save. Hindi ako pwedeng gumastos na walang ipon. So yun yung pagka-mindset sa akin. Pagdating naman sa income, na hindi ko makalimutan na sinabi ni Mama na nag-imprint sa ano ko. Sabi niya, gusto mo ba talagang yumaman? Sabi ko, oo naman. Bakit mo pagyayamanin ng ibang tao kung kaya mong pagyamanin ang sarili mo? Masipag naman ako. Matyaga naman ako. Willing naman ako to do whatever it takes para guminhawa ang buhay ko. Why will I, work for other people to make other people rich? Why don't I work for myself so that I can make myself rich? Ang isa sa nakuha ko, Anya Chinky, sa sinabi mo, no? Kasi parang don't spend more than what you earn. Tama. At kailangan niya, tama yun, Anya Chinky, na parang dapat mag-ipon ka. Kasi pagkadating ng mga tagtuyot, kailangan meron ka palaging mahuhugot. So, kaya talagang relate din ako dun sa story mo. Siguro yun yung way kung bakit talaga, or yan yung naging reason why I really followed you. Salamat. Kasi, totoo. Kaya pero Anya Chinky, ang isa sa na-admire ko pa sa'yo is bakit sa dami ng pwede mong gawin, ang dami mo na negosyo, ang dami mo na napatunayan at pinagdaanan, why do you want to teach people about financial literacy? Kasi kung nanggaling ka sa hirap at wala, Opo. mauunawaan mo kung ano nararamdaman ng taong walang-wala. Yung parang, okay, because of that pain that I've experienced in life, right now, nagbagong buhay ko, so I want to turn that pain into other people's gain. Ako, naniniwala ako na hindi ka, kunyari, dumaan ka sa hirap, dumaan ka sa mga matinding pagsubok sa buhay, hindi ka pinaglalaroan ng tadhana eh. Hindi ka pinaglalaroan ng Diyos eh. Gustong gamitin ng Diyos yan para maging inspirasyon ka sa mga ibang tao na pareho rin ang pinagdaanan mo. Apart from your time with your family, ano pa yung other investment na sa tingin mo na ikaw gagawin mo siya? Nakikita mo din ba? Jewelry is also a part of investment for you. Ako naman, ito yung principle ng investment eh. Apo. Kailangang maintindihan muna natin. Apo. Investment is something that is purchased with an intent to retail or profit at a higher price. Like for me, right now, aside from property, we're heavily invested in painting. Painting. Yes. Oo, nakakita ko ngayon, Anya Chinky. So, we buy it because we like it. And then on top of that, in time, it appreciates in price. Opo. So, kunyari, may lumapit sa akin na sinabi, I like this painting. Kung hindi na namin ma-let go yan, Opo. hindi na siya investment. Pero pag ma-let go namin yan at kikita kami doon, magiging investment siya. Opo, Anya. So, definitely, I'm a believer of anything. Property, jewelry, painting, lahat. Basta mag-appreciate, mabenta mo, okay siya. So, yung mga things na yan, Anya, ano yung sa tingin mo masasuggest mo para sa mga tao na, kasi naririnig ko sa other vlogs mo rin, you have like something about affiliate. You affiliate. Bakit kailangan matuto na yung mga tao about affiliate marketing? Okay, first, explain muna natin ibig sabihin ng affiliate marketing. Ang ibig sabihin kasi ng affiliate marketing is what we call as word-of-mouth advertising. Opo. Like for example, di ba kumain ka sa restaurant? Opo. Di ba? Tapos, bago kumain, bago ka mag-pray, picture muna. Magandang picture pa post mo. Yes. Pag pinost mo, nakita ng friend mo. Tapos tinanong sa'yo, anong kinain mo doon? Magkano? Tapos syempre sagot ka, promote ka, ito yung kinain ko, ito masarap. Tapos pumunta siya sa restaurant. Kumain siya. Opo. Sino kumita? Yung restaurant? Restaurant. Hindi pa maganda yung idea, once na pinomote mo yung restaurant, pag pumunta siya, kung may affiliate code, Opo. tuwing kumakain siya, may kita ka. Di ba magandang Tama. Oo. Maganda yun. Maganda talaga yun, Anya. Wala namang puhunan eh. Yes. Yun ang tinatawag nating affiliate marketing ngayon. Opo. Guys, ito lang naman, if you want really to become successful in marketing or selling a product, number one, you must find a product na talagang match sa'yo, na talagang gusto mo, na pinapaniwalaan mo. Yes. Because I do believe you must be a product of the product before you can endorse a product. Yes. Di ba, dapat ikaw naniniwala ka. Baka tanongin sa'yo, nagbebenta ka ng vitamins. Uy, na-try mo na? Hindi pa. Actually,
At least kung may mangyari, ikaw muna. Hindi ako. Di ba? Di ba kailangan naniniwala ka? Number 2, sa panahon ngayon, mas maganda sa hirap ng buhay ngayon. Opo. Mas maganda yung risk factor mababa. Mag-umpisa ka, maghanap ka ng isang pagkakataon na hindi ka maglalabas talaga ng puhunan. Ay, opo. Kasi kung namuhunan ka na, kung hindi bumenta, naipit ka na eh. Di ba? Opo, Pero pag totoo. sa affiliate marketing yan nakagandahan, wala kang ilalabas na puhunan. Wala kang inventory. Tapos hindi ikaw magpapak. Yes. Hindi ikaw magsisip. Ang pagod mo lang pagod is mo is creative. creative. O to promote o to word of mouth. Opo. Pero ang pinakamahirap niyan yung logistic eh. Again, ulitin ko, find a product that you believe. And number 2, masipag ka lang talaga mag-promote. Totoo. Masipag ka lang talaga mag-promote, mag-live selling ka. Nako, yun na yung umpisa. Kanya Chinky, sobrang sabi ko nga sa iyo, no, paulit-ulit ko sasabihin na I'm so grateful na talagang iba pa rin yung experience na kaharap kita ngayon, kesa doon sa napapanood lang kita sa mga vlogs mo sa social media. And then with Anya Chinky, do you want to promote something? So guys, if you are currently my followers, I just want to congratulate you. Alam mo bakit? Bakit Anya? Only intelligent and beautiful people follow me. And FYI, may good news ako sa lahat ng mga followers mo. I'm gonna give you guys a free webinar. Free. No payment. Okay? Kung gusto nyo makakuha ng free webinar from me directly, I'm gonna teach you on how you can make more money, handle your money, invest your money. Okay? Just go to this website called chinkfree.com. Again, chinkfree.com. chinkfree.com. See you there. Thank you so much and God bless everyone. I love you po. Bye-bye.